Sinubukan siyang aluin ni Mungkang, ngunit matatag siya. Isang bagay ang tiyak. Sa loob ng 10 taon, magiging pinakamalakas kang mandirigma sa buong mundo ng martial arts. Sumigaw si Du. Hindi. Sabi ko sa inyo kailangan kong manalo sa tournament sa loob ng 2 taon. Ang mga nakatitig sa kanya ay puno ng paghanga. Napakalakas ng kanyang determinasyong manalo. Nag-isip sa panik si Du. East. Naalala kong nakita ko ang isa na natalo sa harap ng aking ikatlong kapatid. Kung hindi ako mananalo, ako ang matatarakan ng espada sa sikmura. Hinaplos ni Baton ang kanyang baba. Well, kung ganoon ang kaso, hindi naman sa walang paraan. Napabalikwas si Du. Anong sinabi mo? Ang pag-aalinlangan ni Baton ay agad na nagpabagsak sa kanyang sigla. Hindi, sa tingin ko ay imposible ang paraang ito. Itinuro ni Du ang kanyang balikat. Kung hindi mo sasabihin sa akin, uutusan ko ang head manager na huwag ka nang makitang muli. Lumingon siya para tumawag, head manager. Tamang-tama namang hinawakan siya ni Baton. Paano mo nagagawang ihalo ang personal na bagay sa opisyal na trabaho? Hindi pinansin ni Du at patuloy sa paglalakad, hindi pinapansin ang matandang humihila sa kanyang manggas. Sige, magsasalita na ako. Sasabihin ko na sa iyo, sabi ni Baton, hingal na hingal at nakahawak sa dibdib. Batang Panginoon, nakarinig ka na ba ng mga wanderers, lag-ala? Naguluhan si Du. Wanderers. Ang ibig mong sabihin ay mga martial artist na gumagala sa iba't ibang lugar. Mga mandirigmang palaging naglalakbay na walang tiyak na landas. Nagpatuloy si Baton, tama iyon. Hindi sila maaaring matuto ng martial arts sa kumbensyonal na paraan dahil wala silang gabay ng isang master. Kailangan nilang pandayin ang kanilang mga kasanayan at makakuha ng kaliwanagan sa pamamagitan ng tunay na labanan, hindi sa pamamagitan ng nakabalangkas na pagsasanay. Kaya, mas mabuti para sa iyo, Batang Panginoon, na sanayin ang iyong martial arts sa pamamagitan ng pagsali sa mga tunay na laban, gaya ng isang wanderer. Naliwanagan si Du, tunay na karanasan sa labanan. Itinuro niya ang likuran niya. Hindi ba't maaari na lang akong magsanay kasama ang mga elder at ang mga tauhan ng angkan ng Namgang? Iwinasiwas ni Baton ang kanyang kamay. Kailangan mong labanan ang mga kalaban na nasa antas mo, hindi ang mga matatandang katulad namin. Bukod dito, ikaw ang tagapagmana ng angkan, Batang Panginoon. Bilang opisyal na tagapagmana ng Namgang, hindi namin kayang ibuhos ang lahat ng lakas namin laban sa iyo. Nakatayo lang doon si Deseo, may lungkot sa kanyang mga mata habang pinapanood ang lahat na umaalis sa kani-kanilang direksyon. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangungulila ang bumalot sa kanya. Tulala siyang nag-isip, malaking problema ito. Habang nakatingin sa mga ibong malayang lumilipad sa kalangitan, tinanong niya ang sarili, sa panahon ng kapayapaan na katulad nito, saan ako makakahanap ng karapat-dapat na kalaban? Ibig bang sabihin nito ay kailangan ko ng sumuko sa tournament ng 4 na hari? Umaasa siya sa laban na iyon upang makipagkompetensya para sa titulo ng batang pinuno ng angkan. Tiningnan niya ang sarili, niyang mga kamay, ang boses ay puno ng panghihina. Kung ganoon ang kaso, baka ito na ang pinakamabuti. Ang alaala ng kanyang tagumpay kasama ang lahat laban sa kanyang ikalawang kapatid ay bumaha sa kanyang isipan. Ikinuyong ni Deseo ang kanyang mga kamao at tumigas ang kanyang tingin sa determinasyon. Lumingon siya kay Baton, ang boses ay matatag. Hindi ako maaaring sumuko sa tournament ng 4 na hari. Napangiti si Baton at tumanggo. Oh, nagpatuloy si Du, ang tono ay matapang. Kailangan ko lang makahanap ng paraan. Sa ngayon, magtutuon muna ako sa pagsasanay ng husto hanggat kaya ko. Naglakad-lakad siya ng walang patutunguhan sa training grounds, kinakabahan habang kinakagat ang kanyang mga kuko. Isang buwan na ang lumipas. Ang aking mga kasanayan ay hindi man lang bumuti. Nagsisimula na akong magpanik. Ang ikatlong kapatid ay nasa seclusion training. Hindi ko man lang maisip kung gaano na siya kalakas. Hanggang kailan ako maghihintay lang dito? Naalala ang sermon sa kanya ni Baton, nagpakawala siya ng buntong hininga. Sabi ng mga matanda sa akin ay lumabas muna ako at kumuha ng sariwang hangin. Kaya, heto ako. Pero ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Bigla siyang may napansin at lumingon.
nakita niya ang strategist's hall sa likuran niya mismo. Bumulong si Diseo sa sarili. Naglalakad lang ako ng walang patutunguhan at kahit papaano ay napadpad dito sa hall ng mga strategist. Well, dahil nandito na rin lang ako, baka pwedeng kumustahin ko si Ate Ho. Binuksan niya ang pinto, sumilip, at sumigaw, "Ate." Ngunit ang nakita niya lang ay si Namgang Jan, mahimbing na natutulog habang ang ulo ay nasa mesa, may laway pang tumutulos sa kanyang baba. Kumunat ang noo ni Du. Nagtaka siya, ang lalaking ito ba talaga ang vice strategist? Biglang nagising si Namgang. Nang makita si Diseo, agad siyang naging alerto. "Batang Panginoon, anong nagdala sa iyo rito?" Kalmadong sagot ni Du, "Naglalakad-lakad lang ako." Sumulyap siya kay Namgang Jan at may napansin sa kanyang bibig. "Ano yang nakadikit sa mukha mo?" Nagulat si Namgang Jan at tinuklap ang isang piraso ng papel. "Oh, inaayos ko lang ang mga files ng mga top performers mula sa tournament ng 4 na hari." Dahil sa kuryosidad, kinuha ni Diseo ang tumpok ng mga papel upang tingnan. Patanjin nga niyan. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Mukha siyang nakatagpo ng ginto. Ito na iyon. Agad siyang patakbong lumabas ng silid. Nagmamadaling humabol sa kanya si Namgang Jan, sumisigaw, "Batang Panginoon, saan ka pupunta?" Lumingon si Diseo at sumigaw, "Pupuntahan ko ang ikalawang kapatid." Ngumisi si Namgang Jan, "May balak ka bang gawin? Isama mo ako." Sigaw ni Du pabalik, "Hindi sa ganoon." Masaya siyang nagbunyi, "Sa wakas ay nakahanap na ako ng paraan." Sa loob ng tirahan ni Namgang Jo, ang lalaki ay nakaupo at humihigop ng tsaa. Tiningnan niya si Diseo at nagtanong, "Ano uli ang sinabi mo?" Punong-puno ng pananabik si Diseo, "Kailangan mong mahanap ang lihim na manual ng Shaolin Temple para sa akin." Nakiusap siya, "Hindi mo ba natatandaan? Nangako ka na pagbibigyan mo ako ng isang kahilingan kung mananalo ako sa ating sparring match." Tumango si Namgang Jo, "Ang mahanap ito ay hindi imposible, pero may tanong muna ako sa iyo." Sabik na sabi ni Diseo, "Sige, magtanong ka." Tinitigan ng matindi ni Namgang Jo si Diseo, ang boses ay matalas sa hinala. "Ano ba talaga ang balak mong gawin sa tournament ng 4 na hari?" Dahil sa nakakadurog na aura, pinagpawisan ng malapot si Diseo. Inisip niya sa sarili, "Siyempre, alam na niyang sasali ako." Walang saysay na subukan siyang linlangan. "Mas mabuting magsabi na lang ako ng totoo." Nang may bagong determinasyon, matatag niyang sinabi, "Layunin kong manalo sa kampyonato." Ngumisi si Namgang Jo, "Gusto mong talunin ang ikatlong kapatid." Tumango si Diseo, ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Tama po." Hinamplas ni Namgang Jo ang mesa at itinuro si Diseo, masayang bumulalas, "Napakahusay. Pagbibigyan ko ang kahilingan mo." Sumunod doon si Namgang Jan. Habang may hawak na punong sako, pumalakpak siya upang makuha ang atensyon nila. "Sige, lahat kayo, magtipon-tipon. Pupunta tayo sa Shaolin Temple." Ang unang tatlo, itinaas ni Namgang ang kanyang kamay sa tuwa. Tara na." Napaangiwi si Diseo, itiniklap ang isang daliri. "Dalawa na lang ang kulang." Nagulat na nagtanong si Baton, "Amitaba Buddha, anong maswerteng hangin ang nagdala sa inyo sa Shaolin Temple?" May kumpiyansang idineklara ni Diseo, "Pupunta ako para sa ilang tunay na karanasan, hands-on experience." Pinagmasdan siya ni Baton, pagkatapos ay tumango. Ang Shaolin Temple ay perpekto para dyan. Sumang-ayon si Mungkang habang nakapikit ang mga mata. Siyempre, perpekto iyon, pero ang Shaolin Temple ay hindi madaling pasukin. Hindi nila basta-basta tatanggapin ang isang batang Panginoon na katulad mo. Sumulyap si Diseo sa tumpok ng mga libro sa kanyang mga braso at ngumisi. "Kaya nga kailangan nating mamangwit. Kailangan lang nating hadjisan sila ng pain na hinding-hindi nila matatanggihan." Nagningning ang mga mata ni Matandang Hang sa pananabik. "Paano ko naman palalampasan ang ganito kasayang gawain?" Malalim na nagbuntong hininga si Baton. "Kung may kinalaman ito sa Shaolin Temple, siguro ay hindi ako pwedeng hindi sumali." Ngumiti si Diseo, "Aalis na tayo agad. Ang lahat ay handa na. Kaya, magkita-kita tayong lahat dito mamaya." Nag-aalalang sumigaw si Namgang Dion, "Batang Panginoon,
inaprubahan ba talaga ng puno ng pamilya ang paglalakbay na ito? Sa pagbanggit sa kanyang ama, napatigil si Deseo at bumulong, oo nga pala. Paglabas ng main hall at pagkakita sa mga masasayang mukha ng lahat, nakahinga ng maluwag si Do. Well, mas madali iyon kaysa sa inaasahan ko. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Basta huwag mong kalimutang magdala ng masarap na alak. Natawa si Deseo sa sarili, ang utusan ng isang connoisseur na bumili ng alak. Napansin ang dalawang matanda na nagpapasa ng malalaking sako sa kanilang mga balikat, nagtaka siyang nagtanong, ano iyang dala nyo? Lalayas na ba kayo? Tumawa ng malakas si Mungkang. Matagal na ring panahon mula noong huling kaming gumala sa Martial World. Kailangan mong maging handa, isang kakaibang masangsang na amoy ang humalimuyak sa hangin. Sumangot si Deho, nalilito. Anong amoy iyon? Nakita niya si Namgang Jan na yakap ang sariling gamit na parang isang napakahalagang kayamanan at nagtanong ng may kaba, hey, ano ba ang dinala mo? Bakit napakaraming iba't ibang halamang gamot dyan? Sumigaw si Namgang Dion pabalik, lahat ng ito ay ang aking personal health tonics, kaya huwag mong hawakan. Sige na, Tanjin lang. Hindi pwede, babala ni Namgang Jan. Mauna na lang ako sa sarili ko. Sa malayo, isang mahabang linya ng mga karwahe na puno ng paninda ang paparating sa kanila. Natuwa si Namgang Daen. Batang Panginoon, tingnan mo, isa itong merchant caravan na papunta sa Henan. Ano sa tingin mo kung makisabay tayo sa kanila? Umiling si Deseo, hinding-hindi pwede. Mas mabuting itago natin ang ating koneksyon sa pamilyang Namgang. Itinuro niya ang isang mapa. Ito ang pinakamabilis na ruta mula Anhui papuntang Henan. Napanganga si Namgang Jan. Ano? Imposibleng may ganyang kabaliw na ruta. Ngumiti lang si Deseo. Kung walang daan, gagawa ako. Naliligaw pa rin ba si Namgang Jan? Yakap-yakap niya ang tumpok ng kanyang gamit at sumisigaw habang umaakyat sila sa bangin. Nagbabala si Mong sa kanya, huwag kang titingin sa ibaba. Kung mahulog ka rito, kahit buto mo ay hindi nila mahahanap. Patuloy ang apat sa kanilang paglalakbay sa mga burol. Hindi makahabol si Namgang Dion sa tatlo, kaya nakakasigaw na lang siya ng, sandali lang. Napadpad siya sa gitna ng ilog. Hinimok siya ni Mungkang, bilasan mo kung ayaw mong maiwan. Tumawa lang si Baton. Nagpakawala lang si Du ng isang malalim na buntong hininga habang si Namgang Dion ay maiiyak na sa inis. Hindi ako mandirigma na katulad nila. Anong malupit na tadhana ang nagdala sa akin sa grupong ito? Sa wakas ay nakaahon din siya sa pampang, hingal na hingal habang nakatingin sa mataong palengke. Namamanghang nagtanong si Namgang Dion, Henan na ba talaga ito? Bakit ang daming martial artists? Napaisip siya na kumpara sa Hefei, ang tahanan ng angka ng Namgang, ang lugar na ito ay isang tunay na meka para sa mga mandirigma. Ngumisi sa kanya si Mungkang, masasaktan ka sa mundong ito kung mabubunggo mo ang maling tao rito. Tumango si Du bilang pagsang-ayon. Hindi siya nagkakamali. Bumagsak sa lupa si Namgang Don. Hindi na ako hahakbang pa. Ubos na ang kanyang hininga. Batang Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Nagbigay ng payo si Baton. Dapat ka na talagang magsimulang mag-training ng seryoso. Itinuro ni Do ang sarili ng may ngisi. Iniisip ko na pumunta tayo sa isang inn, kumain, at maglinis ng katawan. Okay ba iyon? Sa sandaling marinig ang salitang pahinga, agad na tumayo si Namgang Dion. Fair na, may alam akong magandang inn na pwede nating puntahan. Nakita ito ng dalawang matanda at pinalo siya sa ulo dahil sa inis. Oh, maayos naman pala ang mga binti mo ngayon, ano? Natahimik si Namgang Daen, nalunod sa iniisip. Hindi ako makapaniwalang napunta tayo sa ganitong basurang lugar. Natawa si Du, ibang-iba na ang kanta mo ngayon, di ba? Naalala kung paano sila itinapon ng innkeeper. Ginaya niya ito, saan nyo sa tingin nyo kayo naruroon? Sa tingin nyo ba ang isang low-level fighter na katulad nyo ay basta-basta na lang makakapasok dito? Ikinuyong ni Namgang Dion ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang mga ngipin sa inis. Ginamit ko ang identity tag ng isang low-rankang martial artist para lang hindi mapansin, pero hindi man lang ako nakapasok sa pinto bago itinapon sa labas.
Pagbalik ko sa angkan, sumusumpa ako na babaguhin ko ang mga bagay-bagay para ang mga low-rankang warriors ay makalakad sa anumang sangay natin sa buong bansa ng walang problema.